Sindak. Hello po Sir Red. Avid listener po ninyo ako mula sa Spotify hanggang dito sa inyong YT channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laika. Share ko lamang po, anak po ako ng pastor at dahil doon, ang aming tinitirhang bahay ay katabi lamang po ng church. Since ako po ay 16 years old, hilig ko po talaga na magpuyat. Maglalaro sa cellphone at kung ano-ano mga binabrowse. Meron pong pagkakataon nang minsan akong magpuyat sa kalalaro sa aking cellphone nang mapatigil ako dahil narinig ko po na may nagplay ng piano sa church. Since katabi lamang talaga namin yung church, madidinig mo talaga yung tunog nun. Nung una hindi ko po ito pinansin dahil sa pag-aakala na nagpa-practice yung pianista namin ng sandaling iyon, pero nang mapatingin ako sa oras, pasado 12:00 na iyon ng hating gabi. Natigilan ako bigla at na-curious. Imposible namang magpa-practice siya ng ganoong oras. Dala na rin ang kuryosidad. Nagdesisyon ako na lumabas ng bahay at sumilip sa church, pero tiniyak ko muna na tulog na ang aking mga magulang dahil pag nagkataon na huli nila akong lumabas ng ganong oras, mapapagalitan lang ako. So nung nakumpirma ko nga na tulog ang aking mga magulang, ay lumabas ako agad ng bahay at talagang nag-tiptoe lamang ako Sir Red para hindi ako makagawa ng kahit na anumang tunog o kaluskos. Hindi pa man talaga ako tuluyang nakakalapit sa window nang hilakbot na ako sa aking nakita. Sa loob ng church Sir Red ay meron po kasing batang lalaki at siya pala yung tumutugtog ng piano. Pero sa isip-isip ko, paano siya nakapasok doon? At sa pagkakatanda ko, wala po kaming pianistang bata at lalaki sapagkat isang babae po yung pianist ng church. Ang nakita ko talaga ay tumutugtog siya ng piano at ang bibigat ng kanyang mga daliri doon. Bigla po siyang napatigil sa pagplay ng piano at agad ay humarap po siya sa akin. Sobra ang takot ko noon Sir Red at hindi nga ako nakaalis sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ko ang itsura ng bata at siya po ay naliligo ng pulang likido. Doon nga ay nakita ko rin ang pagngisi niya at pagtawa kalaunan. Mas lalong hindi ko po alam kung anong gagawin ko noon, lalo at nagpapakita na siya ng imaheng katakot-takot. Nakaharap pa rin po siya sa akin ng ilang saglit at mas lalong lumalakas ang tawa niya na siyang mas lalong nagbalot sa akin sa takot. Hanggang sa narinig ko na po yung tahol ng aking alagang aso na sumunod pala sa akin sa paglabas ko ng bahay. At doon ay napatingin na ako sa aking alaga. Doon nga rin ako nakakuha ng buwelo Sir Red at doon na ako nakatakbo ng mabilis pabalik ng bahay at pinilit ko po talagang matulog habang nakatalukbong. Kinabukasan ay tinanong ko sa aking amang pastor kung meron bang naging pianistang batang lalaki noon ang church namin. Doon nga'y naisundot ko na rin ang usapan tungkol sa nakita ko kagabi. Tinanong ko nga din po ang aking ama kung may nadinig din ba sila na nagplay ng piano. Subalit sa halip na sagutin ang sunod-sunod kong tanong, ay nanlaki ang mga mata ng aking ama at sinabi, "Loko kang bata ka. Ba't lumabas ka ng bahay ng ganong oras? Mabuti na lang sumunod yung alagang aso natin at parang sinundo ka pa dun." At dugtong pa niya, "Pero anak,
Kidding aside, alam mo ba na yung mga taong nakakaranas ng ganyan ay mahina yung faith kay God? Kaya nagpapakita ang mga katulad ng ganong klaseng elemento sa mga katulad mo. Mahina ang pagtitiwala mo. Mahina ang paniniwala mo sa Diyos. So ang gagawin mo pag na-encounter mo ulit siya ay wag na wag mong kalilimutang tawagin ang ngalan ng Diyos. Tiyak kong lalayo sa iyo yun dahil lubhang makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga gawa ng demonyo na nakikita mo lamang. Ugaliin mo rin ang pagdarasal para hindi na iyon maulit. Pagkatapos nun ay lumabas ulit ako ng bahay at nakita ko si Mang Boy na siyang palaging naglilinis ng aming church. Kunento ko sa kanya ang nakita ko kaninang hating gabi. At ang sabi naman niya ay naririnig din pala niyang tumutugtog ang piano pero hindi pang church na tugtugin. Hindi na rin niya tinangkang tingnan pa dahil pagod na rin siya sa paglilinis at pauwi na rin sila nung oras na yun. Late na rin kasi siyang natapos sa paglilinis ng buong church. Ito lamang po ang aking istorya, Sir Red. Maraming salamat po. At sana'y madinig ko rin ito sa lahat ng inyong platform. Sindak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Chay. Tubong Isabela po ako ngunit maagang lumawas ng Maynila para mag-aral at magtrabaho at the same time. 13 years old pa lamang po ako nang unang makasampa at mapadpad sa Maynila. Unang taon ko nga po nung high school ay namamasukan din ako bilang kasambahay. Ito po'y aking shinare lamang, Sir Red, para nang sa ganun ay ma-establish ko po ang karakter ko sa kwentong ito. Nung high school din po ako, patapos na rin po yung klase or in short, malapit na ang bakasyon. Ang kapatid kong mas matanda at mas maganda daw sa akin ay kasalukuyan namang nagwo-work bilang sales lady sa isang mall sa Commonwealth. Kumuha po siya ng bed space na malapit sa mall na iyon upang nang sa ganun ay bawas na rin po sa pamasahe araw-araw. So sabi ko nga, high school po ako noon nang naisipan ko na dalawin din po siya dahil namimiss ko na rin po si ate. Natatandaan ko nga na past 7 na rin po nang makarating ako sa tinutuluyan niya. Pagbukas ko pa lamang po ng pinto, nagulat ako dahil nadatnan ko po sila ng kanyang kasama sa room na bihis kaya napatanong ako kung saan sila pupunta. Maarte pa nga akong tinugunan ng aking ate at ang sabi magka-clubbing daw sila at hindi ako allowed na sumama. So nagtanong ako kung wala pala akong kasama dito. Ano ka ba? Okay lang yan. Kung may need ka, andyan lang naman sa kabilang room yung landlady namin. Pero ate, pinuntahan nga kita dito eh. Wala nang pero. Wrong timing ka naman kasi. Sige na, malilate na kami nung kasama ko. At lumabas na nga sila agad ng room. Ngunit ilang saglit lang ay muli siyang dumungaw sa pinto at ang sabi, sa taas na daw ako ng double deck matulog dahil gagabihin sila at tiyak tatama rin na daw si ate na umakyat pa ng double deck. Huwag na rin daw akong maghintay sa kanila at matulog na daw ako agad. Biro pa nga ni ate, huwag daw akong masyadong mag-aalala dahil wala naman daw po akong friendship na nakatira doon. At alam ko na kung ano yung tinutukoy niya sapagkat simula ng aking pagkabata ay open naman na ang aking third eye. Kung kaya, simula nung pagkabata, masasabi kong samot-saring katatakutan na rin po ang aking nararanasan. Kaya naman immune na rin po ako at hindi na rin talaga ako natatakot. Kahit pa magpakita sila sa akin. Pero ewan ko ba nung time na unang visit ko pa lamang dito sa tinutuluyan ng ate ko
ay hindi talaga ako mapalagay. So nung matapos na nga ako magmuni-muni para sana ay makatulog na, hinayaan ko na lamang pong bukas sa bintana sa tabi ng higaan. Tutal may grills naman ito at tiyak ako na safe naman kami doon. Ibukod pa na nung oras na yun ay sobrang alinsangan talaga. Hanggang sa walang ano-ano, naalimpungatan ako dahil sa malakas na paghinga na naririnig ko, subalit hindi talaga ako nag-abala na imulat ang aking mga mata dahil sa isip ko pa lamang noon, Sir Red, alam ko na kung ano na naman ito. Katulad lamang kasi ito ng mga naranasan ko before na bigla-bigla na lamang may iiyak sa tabi ko kahit wala naman akong kasama. Kumbaga napakalumang tugtugi na sa akin iyon. Sa sobrang dalas ay parang wala na lang talaga kung tutuusin. Ngunit marahas akong napadilat ng sandaling iyon pagkat may naramdaman din akong tila matalas na kung anong bagay na sumusundot sa braso ko kasabay ng pag-angil ng hindi ko malaman kung anong klaseng hayop. So dahil doon ay napadilat talaga ako at medyo natigalgal pa nga ako nang makita ko talaga, Sir Red, nang malapitan pa ang isang matandang babae na tinutuluan pa po ng malapot na laway. Gulong-gulo yung buhok niya at matalim ang titig niya sa akin. Pilit din po niya akong inaabot at malinaw kong nakita ang wangis niya, gawa nga din nang hindi ko pinatay yung ilaw. Saglit akong natulala sapagkat first time kong makakita ng ganoon. Alam kong siya yung tinatawag na aswang. So galit na galit siya sa akin, Sir Red, kasi lumayo ako sa bintana at hindi niya ako maabot at panay ang angil niya sa akin, pero gaya ng ibang nilalang, nawala ang takot ko at pagkagulat. Ang sabi ko pa nga na tila ng aasar pa, "Ano manang, hindi mo ako maabot, no? Nag-i-expect ka kasi na magiging pagkain mo ako ngayon. Huwag kang masyadong umasa." Dahil sa pang-aasar ko ngang iyon, pakiramdam ko ay mas lalo siyang nagalit. "Wait lang manang ha. Kukunan kita ng food sa kusina para man hindi ka mazero ngayong gabi." Wika ko at pagkatapos ay tinalon ko pababa ang higaan. Agad ay nagtungo ako ng kusina at kumuha ng asin at bawang na siya sanang ihahagis ko sa aswang na yon. Subalit pagbalik ko, Sir Red, ay wala na siya dun. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.